Sa pabago-bago pa ring panahon, pabago-bago rin ang presyo ng mga produkto sa pamilihan gaya na lang ng gulay at bigas. Kaya naman maagang lumarga si Laila para kamustahin ang bentahan ng mga yan sa Dagonoy Public Market. Lai, may pagtaas o pagbababa ang presyo ng bigas dyan? Ay, nako, Mami Chiki! I'm sure namimiss mo to. Isang tabo ng asin para sa'yo, 30 pesos only, pangtaboy ng mga evil spirits ni Changnes. O, hindi ba? Anyways, ikaw rin, Maui, ha? Nakakaloka yung kalabaw mo. Saktong-sakto. Dahil ang kalabaw, ayon lang yun ng ayon. Yes lang ng yes kasi, di ba? O nga, charing. O, tama na yung mga joke. Nandito tayo ngayon sa Dagonoy Public Market in the city of Manila. Yorme, andito na naman ako sa baluarte ninyo. At syempre, aalamin natin, tumaas nga ba o bumaba ang presyo, Mami Chiki, ng ating mga gulay dito at bigas? Yun na nga. Ang sabi, Mami Chiki, last week nagkaroon daw ng pagtaas at pagbaba sa presyo ng mga gulay. Ang nakikita nilang mga dahilan, syempre yung sama ng panahon pa rin and yung mga upland vegetables natin, nahihirapan pa rin ibaba. Pero ngayong linggo, ngayong araw na to, Wednesday, ay win na win talaga kasi marami sa mga gulay ang bumaba. Okay, mag-rundown na tayo ng ating presyuhan ng gulay dito sa Dagonoy Market o Dagonoy Public Market. Unahin na natin ang repolyo. Kung noon 140 pesos yan kada kilo, ayun, medyo tumaas. 200 pesos yan kada kilo ngayon. Ang sayote, tumaas din ha. 80 pesos kada kilo yan at nasa 100 pesos kada kilo naman. Ang pechay bagyo, 160 pesos kada kilo noon, ngayon 220 pesos kada kilo. At ang kalabasa, kung dati 70 pesos kada kilo, ngayon 100 pesos kada kilo. Huwag kayong masyadong mabibigla. Yun lang naman ang tumaas ang presyo. Karamihan nga ay bumaba, kaya eto na yung listahan ng mga bumaba ang presyo, di ba? Sa talbos ng kamote, 10 pesos ang kada tangkay ng talbos ng kamote noon. Ngayon, bumaba yan by 2 pesos, 8 pesos kada tali na lang yan. Ang pechay Tagalog, 15 pesos kada tali. Ayan ha, noon yun, bumaba siya ng halos kalahati, 8 pesos kada tali na lang. Ang Baguio beans, 200 pesos kada kilo noon. Ngayon, bumaba ng 80 pesos, 180 pesos, 120 pesos na lang kada kilo. Ang patola, minsan tayo yan. 160 pesos kada kilo noon. Ngayon, wow, 70 pesos kada kilo na lang. At ang broccoli na talaga namang isa sa mga bidang-bidang binibili dito sa Dagonoy Market, ha? Sa Dagonoy Public Market, pinuputakti yan. Kahit mataas o mahal ang presyo or bumaba man. Last week, nasa 400 pesos kada kilo yan. Pero ngayon, wow, 250 pesos na lang kada kilo. Actually, may isa pang bidang-bida dito sa Dagonoy Public Market. At yon ay ang tsage. Uy, because why not? Ang sarap niyang ilumpia, hindi ba? Bonggang-bongga lang o kaya iokoy. Which leads to the question, Mami Chiki, yung tokwa ba talagang may anak? Kasi hindi ko talaga alam anong pangalan ng anak. O anyways, eto na, kausapin na nga natin si Mars Angelica Flores, ang owner ng Nits Vegetable Store. Tingnan nyo, parehas pang nakariband ang buhok namin. Good morning, Mars. Good morning. Kamusta ka naman? Okay naman. O, huwag ka ninervyusin. Masarap ba tulog mo? Okay, kwentuhan mo kami. Yung broccoli, bakit mabenta kahit mataas o bumaba yung presyo? Bakit? Oy, nanervyos. Gusto mo, nasa na ba yung pogi? Pakis nga dito kay ate. Bakit, sorry. Bakit mabenta ang broccoli kahit mataas o bumaba yung presyo? Kasi pinapakain po nila sa mga baby nila. Oh, pwede rin mga baby face. Yung toge, bakit naman mabenta yung toge? Yun po yung pinakamura ngayon na gulay. So nakakailang bags o kilo ka ng toge? 10 kilo po. 10 kilo. Ikaw naman, ang balita ko, sumakses ka sa buhay. Ha? Alam niyo ba, ito si Angelica dati siyang tindera, pero ngayon, ayan, sumakses sa buhay. Kanya na ang tindahan na ito, naka-jet to holiday na siya. Congratulations and maraming salamat, Angelica, ha? Ayun, no, asawa mo? Ay, asawa niya! Yung asawa niya! Woohoo!
Salamat, Angelica, ha? Usap tayo ulit mamaya, bibilang kita ng gulay. Dito naman tayo sa presyuhan ng bigas. Kasi Mami Chiki, alam mo naman, pagdating sa presyuhan ng bigas, bumaba ang presyo ng well-milled at ng premium rice. Bali, well-milled, local yon. Tapos, yung ating premium rice, yun sa imported na bigas. Good morning, lalalalalav. Bago kita kausapin, Mars, mag-rundown lang ako ng presyo ng bigas. Okay lang ba yun? O, sige. So, eto, mag-rundown na tayo ng presyo ng bigas dito sa Bonggang Bigasan ni Lalalalalav. Okay? Pagdating po sa well-milled rice, 42 pesos kada kilo noon. Ngayon, nasa 35 pesos na kada kilo. Yung local na malambot, nako, yung mga gusto sinaing talagang parang melts in your mouth. Ganon, o hindi ba? Noon, 55 pesos kada kilo. Ngayon, bumaba po siya ng 5 pesos, 50 pesos kada kilo. Yung local Ifugao rice, nasa 60 pesos noon. Ngayon, 55 pesos kada kilo na lang yan. Pagdating naman sa imported, yung mga premium rice noon, 45 pesos kada kilo. Ngayon, bumaba po ng 2 pesos, 43 pesos kada kilo. Yung sikat na brand na to, yung Coco Panda na yan, kinalolokohan talaga. Parang Coco Martin lang, di ba? So yung Coco Pandan, 52 pesos kada kilo. Ngayon, 45 pesos kada kilo na yan. Yung Bachelor Jasmine, 60 pesos kada kilo. Ngayon, bumaba by 10 pesos, 50 pesos kada kilo na lang yan. At ang Super Alsa, bonggang-bongga, from 60 pesos, naging 52 pesos na lang ngayon. Matatandaan natin ha, na bumaba mga presyo ng bigas sa huling buwan o sa huling araw o mga last few days ng Hulyo matapos nga ang SONA ng Pangulo. At isa pang paalala, dapat talaga tandaan nyo ito, pinag-uutos ni PBBM na mag-stop muna tayo ng pag-i-import ng bigas. Dahil dyan, eto na, si Lalalalalav. O, di ba? Lady Gagang suot. Okay, sige, love. Question, maganda ba yun? O ano ba sa tingin mo yung magiging epekto kapag yung pinatitigil ng ating Pangulo yung importation ng bigas? Mawawala na yung import. So, matutulungan na talaga yung mga magsasaka natin. So good yon para Good sa'yo. naman. Pero totoo Very naman good. yon. Oo, kasi 'di ba, it's really about time na Opo. tayo naman love local talaga. O Opo. hindi ba? Gaano ka na katagal nagtitinda dito? Bata pa lang ako, natuto na ako magtinda. Wow, Kasi minana mo to, minana mo yung opo, tindahan. Sa O. mga lolo pa. Ay wow, Kaya grabe, tatlong marunong henerasyon, na. no? Hindi ba? Anong araw ang mabenta dito? Mga weekends po, or sahod, ganyan. Ayan, pero kahit nagbaba yung presyo ng bigas, dumami ba yung mga customer mo? Ganun pa din naman po. Okay po naman. Ay, naku, talaga ang hirap ng buhay. Buhay. Ano, kasi siguro dapat mas marami yung sweldo naman next time, di ba? Lalalalalab. Maraming salamat. O, paano, Mami Chiki? Wala nang joke. Ang dami ng joke kanina pa lang. Yan muna ang latest dito sa Dagonoy Public Market. Balik sa inyo sa studio. Alam mo, tama-tama yan, Laila, kasi pinag-uusapan namin dito kanina yung balbakwa tsaka yung sinigang, nilagang kalabaw. Tama-tama yan, mas mura ang bigas. Masarap yata na may sabaw ang kanin ngayon. Perfect. Dahil mukhang uulan at saka yung mga gulay na binanggit mo na nagbabaan, Yes, yan yung totoo perfect ka na kasama dyan. nitong Oo. nilaga. Okay? Ayan. So maglililista na tayo. At ang sagot ko sa'yo, tama-tama, hindi ko alam kung sino anak ng tokma, pero yung anak ng baka, alam namin kung ano. Tama-tama yan sa nilaga. Oo, maraming salamat sa'yo, Laila. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.